Iisa lamang po kasi ang politiko na may kakayahang mag-mobilize ng sabay-sabay na national at local political machinery para po sa ating Pangulong BBM. BBM. At iyon po, si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi po siya basta protector. Siya po yung nag-align ng ating Kongreso sa legislative agenda ng ating Pangulo. Di ba po? Yun ang dahilan mga kababayan kung bakit mabilis na ipasa yung mga LEDAC priority bills. Kita ninyo, tumaas yung yung performance, trust and performance ratings ng ating Pangulo. Pati si Martin Romualdez, tinalo mga kababayan yung accomplishments ng Senado. Kaya number 1 noon yung ating Pangulo sa survey, tinalo si Sara Duterte at pati si Martin, tinalo si Sara Duterte. Iyon ang dahilan kung bakit laging pinag-iinitan si Martin Romualdez. Kasi sumisikat po si Martin Romualdez. At tingin nila, baka niya maging successor, kaya kailangan i-demolish natin. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ganda niya Mr. Maravillas ng background mo. Ito yung bago naming tahanan. Sana niya yan Mr. Maravillas. Secret. Kita ninyo, napakaganda ng paligid ko. Di ba? Yan. Ang ganda ng halaman, mga kababayan, oh. Ito yung bago nating tahanan mga kababayan. Anyway, pag-usapan natin yung mga mainit na topics, mga mainit na balita. Kahit Sunday po, mainit pa rin yung politika. Di ba pa? Pag-usapan natin yung mga possibilities before February 6. Bakit niya Mr. Maravillas, ano yung ganap sa February 6? Yung po, pag-lapse ng impeachment, 1 year bar sa impeachment po ni Sara Duterte. Di ba po, mag-lapse na, mag-expire na. Nagkikita natin ang possible preemptive strike ng kampo ng mga Duterte. Siyempre, gagalaw din sila. Halangan man magpapabaya lang. Di ba? So may tinatawag din sila mga kababayan kung sa gira. May alintulad natin mga kababayan noong panahon ni George W. Bush. Preemptive strike. Ano ba po? So makikita natin yung mga galawan po nila before February 6 mga kababayan. Kasi po sa totoo lang po mga kababayan, sa politika bibihira po yung sabay-sabay na mga pangyayari na walang disenyo. Laging may nagkukumpas po. Diba? That is normal, mga kababayan sa politika. Laging may nasa likod na kumbaga sa sindikato, mastermind na siyang nagkukumpas. So ngayon po na may draft date na ang impeachment laban kay Sara Duterte. Ang tanong ngayon mga kababayan, hindi kung may gagalaw, kundi sino yung unang gagalaw po. So, ibig sabihin mga kababayan, kung February 6 yung target para sa impeachment, it will be logical na isipin natin mga kababayan na may preemptive plan ang kampo ng mga Duterte laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos bago pa umabot ang February 6. So comes now itong naobserbahan natin ng mga galawan nila mga kababayan. As you can see, sa takbo ng politika ngayon, sa takbo ng ingay, tingin natin mga kababayan, may binubuo silang mga martyrs. Yung pwede nilang magamit, may sakripisyo mga kababayan para mabilog yung isipan ng ating mga mamamayang Filipino. Kailangan kasi nila na magtayo ng tinatawag na emotional capital. So dito po pumapasok ang mga tinatawag na DDS martyrs, mga personalities na tinataya nila bilang mga pabiktim, mga biktima
para po mayanda ang naratibo. Dito po mapasok ang mga personalities tulad po ni Kiko Barsaga at saka si Leandro, DDS Representative Leandro Leviste. Parehas po DDS sila, si Kiko, si Leandro. Ito yung binubuo nila mga kababayan bilang mga martir kasi nakita nila mga bata pa, madaling paikutin. O, di ba? Ito yung mga nilulutag nilang mga muka ng kabataan na gigets ninyo, mga kababayan, ang strategy ng mga DDS, ng mga manggagamit. Perfect na gawing martir mga kababayan. Kasi siyempre, kulang pang experience sa politika kung paano pinaiikot ng mga matatandang politiko na nasa likod nito. Alam naman ninyo po yung mga kabataan. Tulad ni Kiko, gustong-gustong maging bayani. Ganon din si Leviste, si Leandro. Sabi ko sa inyo, nung kabataan ko, pag ganon din ako, nasa mainstream media tayo, butit na advisean ako ng matinong veteran broadcaster. Sabi sa akin, Noy, hinay-hinay, Noy, baka mapahama ka. Kaya kita ninyo si Loren Ligarda nag-seek ng advice kay veteran Senator Ping Lacson. Ay sabi ni Leviste, ni Leandro Leviste, wag daw bara-bara, in-advisean daw siya. In-advisean daw siya ni Ping Lacson. Makikinig naman na niya ako. Pero tingin ko, parang hindi. Yung mga nasa likod nito, ng mga mastermind, mga kababayan, ginagamit bilang mga martir. Anyway, yan niya si Kiko Barsaga, patapo na. Gamitin na natin. Si Leandro Leviste, bata pa. Tamang-tama niya itong gamitin. Pero later on, nilalaglag man lang po yan. Ganon ang laban sa politika po. Lalo sila may access sa media, not only sa mainstream, kundi sa social media. Sarili nilang tira lang ng tira. Walang trino. Tingnan ninyo, nagkabulbul na yung buhay ng dalawa. Madali kasi silang gawing simbolo ng inaaping boses. Madaling paikutin kasi siyempre kulang pa ang kanilang experience sa politika. Si Kiko halimbawa, hindi na din nakikinig sa magulang kasi matigas nga ang ulo. Yun ang naturaliza niya. Si Leandro Leviste naman po, anak ni Loren, anak ng dating gobernador. At biglang lumobo yung kanya mga kababayan na pagkakilala sa kanyang sarili kasi at young age, biglang naging bilyonaryo dahil sa kanyang solar business na ngayon po nagkabulbul na. Sinampal po ng DOE ng 24 billion penalty. But anyway, hindi man po tayo mag-advise na kung ano ang dapat gawin itong dalawang batang congressman. Kasi nga po, di ba sabi ni Bonaparte, do not disturb your enemy when he is committing mistakes. Hayaan na lang natin sila kung ano ang gusto nilang gawin. Magpagamit silang dalawa dito sa mga veteran politikos na nagpapaikot sa kanila, di bala sila sa buhay nila. Di ba po? Happy niyan si Sara, saka si Toby Chanko, pati si Chisi Sigurero. Timing si Chisi Sigurero. So kung titingnan natin mga kababayan, itong dalawang batang congressman, halimbawa si Kiko, hindi basta siya concerned citizen. Isa po siyang aktibong politiko na may malinaw ding ambisyon. Kaya lang kulang sa experience niya sa buhay. Akala niya tama yung kanyang mga pinagagawa. So sa kakulangan mga kababayan ng kanyang legislative achievements, ang pinakamadaling kapital yung mag-ingay. Lalo ganun ang personality niya. In-exploit naman ang kanyang mga handlers nasa likod, mga mangga.
manggagamit. So ngayon, pinoproject niya yung kanyang sarili bilang isang anti-corruption crusader. Kaya lang mga kababayan, ang problema, hindi man siya pwede na mag-angkin ng moral high ground. Kasi siya po, malinaw na produkto rin ng matagal ng political machinery ng sariling pamilya. Galing po sa political dynasty din siya, mga kababayan. Kasi po, ang pagiging maingay, hindi man po siya automatic na katumbas ng pagiging malinis. Tama po. Ganon din po si Leandro Libiste. Ang laban po ni Libiste, hindi po simpleng paghahanap ng katotohanan. Sa tingin natin, ito po ay laban para po sa interes ng negosyo nila. Nakita naman po natin na sa ilalim po ng previous administration, Duterte administration, mabilis ang naging daloy ng kita ng kanyang solar ventures. Biglang naging bilyonaryo. Biglang sinampal po ng 24 billion penalty, fine. Balik siya sa dati. Ano ba? Malamang mabankrupt. Kasi po sa ilalim ng Marcos administration, mas maigpit po ang pagtingin sa mandato, compliance at performance ng prangkisa. Ito ngayon ang sinusuri. Kapag kasi po ang negosyo ay nasusuri, ang reflex po ng negosyanteng apektado ay gawing politikal ang usapan. Ito na ngayon ang narrative ni Libiste. Iniipit siya dahil sa Cabral Files. Sabi po ni Garin, matagal na nga niya siya yung mga kontrata niya, service contracts hindi man natupad, kaya tinerminate namin 40 service contracts ang tinerminate namin kasi wala man siya niyang naipagawa, hindi natupad yung mandato base sa franchise. So nakikita natin yung logical pattern dito. Gawing drama yung personal grievance, gawing simbolo yung sarili, ihanda ang masa para sa malaking political attack. Ngayon, ito yung ating observation. Ito yung masasabi natin na pangunahing katotohanan sa sitwasyon ngayon, mga kababayan. Kapag po ang mga veteranong politiko sabay-sabay na nagiging tahimik sa administrasyon at mas maingat sa kabilang kampo, meaning kampo ng mga Duterte, hindi po siya coincidence. Ito po ay calculation. Palibasa mga veterano, nakagain na po ng mga experiences sa paglipas ng panahon. Nagiging wise sa mga galawan po. Karamihan nito mga veterano, mga mangga. Ito yung talagang mangga. Ginagamit yung mga kabataan para sa kanilang agenda. Kaya kawawa yung kulang ang alam, kulang ang experience, mga kababayan. Sino niya yan, Mr. Maravillas, na nakikita mo mga veterano, tulad po ng mga personalities niya na tulad ni na Toby Chanco at Chis Escudero, mga veterano na. Sina Toby Chanco at Chis Escudero, tulad ng dati, hindi po sila sumusuporta sa impeachment ni Sara. At nakikita po ninyo ngayon, kapansin-pansin, ang mas bukas na pagdistansya sa administrasyon at nagiging maingat din sila sa pagtrato kay Sara Duterte. Mga wise na Ngayon ang tanong, bakit? Bakit ganon? Kasi po, dahil sa politika, hindi po, hindi ideology ang unang iniisip. Ano yan, Mr. Maravillas? Survival at saka posisyon. Ganon mag-isip mga kababayan ng mga veteran, politikos. Kasi po, kung sakaling maging presidente si Sara Duterte sa 2028, ang mga hayagang kumakalaban po ay maiiwan. Yan ang natural consequence ng sobrang maingay. Kaya dapat calculated yung mga galawan. Ganyan mag-isip ang mga veterano. So kung may naitayong silent support, may panghawakang kapital sa susunod pong power shift. Tama pa, ganon sila. So makikita natin, may malinaw na interes dito po. Halimbawa lang, maging Pangulo si Sara para kay Chis Escudero, siguro nasa isip niya, pag nangyari niya yan,
muli akong magiging presidente ng ng Senado. O di ba? Ngayon, kay Toby Chanko, siyempre, yung matagal na niyang minimiti na hindi niya makuha mga kababayan, kaya galit siya kay Martin Romualdez, yung pagiging speaker. Ako naman na niya. Nagets ninyo kung bakit gumaganon-ganon siya? Ito po yung malinaw na dahilan na sa tingin natin, hindi sila talaga sasabak laban kay Sara. Kahit po may dahilan. Nakita ninyo yung impeachment kaya imbes na forthwith trial shall forthwith proceed na archive. Pero sabi ni Tito Sen, pag nakarating sa kanila yung impeachment, trial shall forthwith proceed. So buti pa si Tito Sen, mga kababayan, na isang komedyante, aktor, hindi man po abogado, naintindihan yung forthwith. Nagets ninyo, mga kababayan? So hindi ko mo abogado. Hindi ko mo abogado, mga kababayan, naintindihan ang forthwith. Binago ni Chis Escudero ang forthwith, ang meaning ng forthwith. Ngayon, pag-usapan natin, bakit po laging si Martin Romualdez, lagi siya yung target ng mga pasabog ngayon kung ano-anong pinapalitaw nilang mga akusasyon. Mansyon naman ngayon daw sa Spain. And then yan, pilit na pilit nilang gustong isangkot po sa sa flood control scandal kahit walang ebidensya. Sa kasalukuyang landscape kasi po, political landscape, iisa lamang po kasi ang politiko na may kakayahang mag-mobilize ng sabay-sabay na national at local political machinery para po sa ating Pangulong BBM. BBM. At iyon po, si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi po siya basta protector. Siya po yung nag-align ng ating Kongreso sa legislative agenda ng ating Pangulo. Di ba po? Yun ang dahilan, mga kababayan, kung bakit mabilis na ipasa yung mga LEDAC priority bills. Kita ninyo, tumaas yung yung trusted performance ratings ng ating Pangulo. Pati si Martin Romualdez, tinalo, mga kababayan, yung accomplishments ng Senado. Kaya, number 1 ng ating Pangulo sa survey, tinalo si Sara Duterte, at pati si Martin, tinalo si Sara Duterte. Iyon ang dahilan kung bakit laging pinag-iinitan si Martin Romualdez. Kasi sumisikat po si Martin Romualdez. At tingin nila, baka niya maging successor, kaya kailangan i-demolish natin. Ang kita ninyo, mga kababayan, siya po ang tulay ng Malacanang sa halos lahat ng district congressmen. Siya din po ang pangunahing amplifier ng legacy ng ating Pangulong Bongbong sa loob po ng legislative. Ito yung logic ng demolition na sinasabi natin. Kaya target lagi si Martin Romualdez ng paninira. Kasi po, kung hindi kayang pabagsakin ang Pangulo ng diretso, wasakin ngayon ang haligi na nagdadala ng kanyang suporta. So ang pag-atake, mga kababayan, kay Martin Romualdez, hindi po siya personal sa tingin natin. Ito ay strategic talaga. Tanggalin ang speaker para pahinain ang Kongreso. Ihiwalay ang Pangulo. Then, ihanda ang impeachment narrative. Yun po ang nangyayari ngayon. So ito yung padrong galaw, pattern ng galawan, mga kababayan. So kapag pinagsama-sama natin, mga kababayan, yung mga pangyayari, malinaw po yung yung hulma, yung pattern niya, kitang-kita. Una, yung paglikha ng youth martyrs sa persona po nila Kiko Barsaga at saka ni Leandro Leviste, na mga bata pa kasi sila, madaling gamitin, paikutin. Base sa kanilang agenda para po sa emotional capital. Then pangalawa, tahimik po na realignments ng mga traditional politicians. Then pangatlo, sistematikong demolition laban po sa speaker bilang pangunahin pong depensa ng ating Pangulong Bongbong. Nagets ninyo yung galawan po nila? May pattern po. So makikita natin, hindi po ito sabog na pangyayari. Isa po itong magkakakabit-kabit na hakbang. So with this, mga kababayan,
importante na ipaalala natin sa ating mga mamamayang Filipino. Hindi po lahat ng maingay ay totoo at hindi rin po lahat ng tahimik ay walang galaw. Ang iba ay tahimik na gumagalaw, mga kababayan. At yun ang nangyayari ngayon. May maingay, may tahimik. So ang impeachment, mga kababayan, going back sa ating discussion sa impeachment, hindi lang po siya legal na proseso. Hindi lang po siya legal na proseso, kundi isa po siyang tawag dito, psychological warfare. At bago pa man po ihain yung papel, inihanda na dapat yung isipan ng publiko. Ng impeachment po kay Sara ay hindi po politika. Hindi lang siya politika, kundi po pagsunod sa proseso ng paghanap ng hustisya. Yan po ang totoo niyan. Kaya po sa totoo lang, sa politika po walang aksidenteng timing. So kapag may ingay po bago yung February 6, malinaw po, may naunang bala bago ang impeachment. At yan na dapat po yung bantayan ng ating administrasyon. Tama po, mga kababayan. Matindi pala niya, Mr. Marapilla. Ganon kalalim sila gumalaw, mga kababayan. Kasi mga veterano na rin po ang mga nasa likod. Pero may mga ginagamit sila na mga baguhan tulad po ni Kiko Barsaga. Medyo may ano ang tawag noon, may amats. Gusto na pong gusto nang patalsikin ng tuluyan ni NUP President Ronaldo Pono. Yun ang latest na balita. Dapat niya expel na ito ng tuluyan. At saka si Leandro Liviste, mga kababayan, na batang pabida. Hindi niya alam, pinaikot siya ng mga kalyado niyang politiko, ng mga veterano, para magamit, mga kababayan, sa kanilang agenda. Anyway, ganon talagang buhay, mga kababayan. Wala man siya sa buhay niya. Di ba? So, yan po yung ating maiksing video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.